So hello mga kanime, welcome muli sa Anime TV. So sa video na ito, tatalakayin naman natin ang chapter 81 to 82 ng Fairy Tail 100 Years Quest. So bali sa chapters na ito, matutunghayan natin ang matinding labanan sa pagitan ni Suzaku at si Lin. At hindi nga tinantala ng ating mga bida at nahabol pa nga din sila ng mga tauhan ni si Lin. Kaya mapipilitan nga silang lumaban. Pero bago tayo magsimula, like mo na din ang video na ito bilang suporta sa channel natin. So bali nagsimula ang chapters kung saan magsisimula na nga maglaban sina Suzaku at si Lin. Naganda na nga si Suzaku para bunutin ang kanyang espada. So maya-maya agad na nga niyang inatake si Lin rito. Pero nailagan nga ito ni si Lin sa pamamagitan ng pagtalon sa ere. Kaya dahil dito, nagulat nga si Suzaku dahil naiwasan nito ang kanyang atake. Ayon naman kay si Lin, interesting nga raw ang kanyang sword drawing art. Habang nasa ere, nagkakas nga ito ng magic at aatake nga din ito kay Suzaku. Sabay atake ng Moonlight Flame. Pinaghiwa-hiwa naman ni Suzaku ang apoy na atake ni si Lin dito. At maya-maya, nagtagumpay nga ito para counterin ang atake ni si Lin. So ngiti nga lang si Lin na makitang hiniwa lang ang kanyang atake. Dahil maya-maya may mga butterfly nga rito na nagpo-formula sa apoy niya kanina. So maya-maya makita nga natin dito napakaraming butterfly sa paligid ni Suzaku. Sabay control na nga dito ni Lin para atakihin si Suzaku ng Moonlight Butterflies. Ang lakas nga ng ataking iyon ni Lin na tumama kay Suzaku. Kaya lang habang pinapaligiran pa din ng mga butterflies si Suzaku ay bunot nga ulit ito ng kanyang espada. Sabay atake ng Kornogi style sword drawing art Underworld Drop. Dahil dito hiwa-hiwa nga ang mga butterfly ni si Lin. Kaya bigla ngang nawala ang magic ni si Lin dito. Nagulat nga si Lin at pati nga siya ay nadaplisan sa mukha. Lalo nga itong nagulat sa binanggit ni Suzaku na Kornogi. Sagot nga si Suzaku na pinatay nga daw niya si Kornogi at kinain niya ito. Kaya nga daw nakuha niya ang kapangyarihan ng Sword Saint Dragon Slayer magic. So laking gulat nga ni Lin na malaman ng Sword Saint Dragon Kornogi ay kinain pala ni Suzaku. Pero maya-maya ngiti na nga ito dahil ayon sa kanya nagkaroon pala ito ng kapangyarihan dahil nakakain ito ng isang dragon. So ang mga tao nga raw ay hindi alam kung saan sila dapat lumulugar. Tanong pa nga dito si Lin na gusto nga din daw ba neto na kainin siya. Agad naman sagot si Suzaku na hindi nga raw. Dahil ibibigay niya nga daw ito bilang regalo sa kanyang master. Salita nga ulit si Lin na matagal-tagal na nga din mula na makaharap siya ng isang tao na kasing yabang neto. Kaya lumapit nga raw ito at tignan nila kung ano ang mangyayari kung magsiseryoso na ito. Samantala lumipat na nga ang scene sa ating mga bida. Patuloy pa nga din ang pagtakbo ng mga ito habang patuloy pa din silang hinahabol ng dalawang Moonlit Beauty Gods. Napapansin nga ito ng ating mga bida na patuloy pa din silang sinusundan ng dalawa. So hindi na nga alam kung anong gagawin nila Grey Rito at Lucy dahil may dala-dala nga daw silang mga injured na kasama. Dagdag pa ng dalawang pusa, hindi na nila alam kung saan sila papunta dahil tumakbo lang sila bigla. So maya-maya napapansin nga nila may isang bilog na tubig at isang aqua era nga ito. Maya-maya lumabas ito at bilisan nga daw nila at pumasok ang mga ito. Agad naman natuwa si Happy at may pa-heart-heart pa ito. Habang ang sama naman ang tingin ni Carla sa kanya habang pinagmamasdan ito. Salita naman si Grey na tumalon nga raw ang lahat. At maya-maya nga lang ay tumalon ang lahat sa aqua era. Nainis naman ang dalawa dahil biglang nawala ang mga hinahabol nila. Salita nga si Hakone na mukhang nakatakas nga raw sila. Pero sagot nga si Mimi na hindi nga raw. Dahil naaamoy niya pa nga din ang mga ito. Kaya buhatin nga raw niya si Hakone. So binuhat nga niya si Hakone rito. Pinalaki nga niya ang kanyang mga binti. Kaya labasan nga dito ang mga muscle sa binti niya. Sabay takbo nga ito na napakabilis at kahit ang mga nakaharang na puno sa harapan neto ay napuputol. Samantala dumating na nga ating mga bida sa Whiteout Village. Nagulat ngang matanda dahil sino nga raw ang mga ito. Agad naman sigaw sila Grey at Lucy na kung pwede nga raw sila makahiram ng mahigaan at mga gamot at pang-bandage sa katawan. Salita nga si Wendy na siya na bahala gumamot sa mga ito. Habang sumisigaw pa din ang matanda na ano nga raw ang mga nangyayari. So sinagot na nga siya rito ni Faris na sila nga raw ang sinasabi niyang mga taga Fairy Tail. At pumunta nga raw sila sa mundong ito para talunin si Lin. Sagot naman ng matanda na pero sila nga raw ang tinalo ngayon. Dagdag niya pa na si Suzaku nga raw ang dapat tumalo kay Lin. At ang pogi nga raw ni Suzaku. So nainis nga si Grey dito sa ingay ng matanda. Kaya kung pwede manahimik nga raw ito pansamantala. Agad naman sagot ang matanda na pogi nga din daw ang isang to. At gusto nga raw niya ng tinatrato ng marahas.
Kaya lang maya-maya biglang ang dating ng dalawang kalaban sa pinto. Laking gulat nga ng lahat dahil nasundan sila sa Whiteout Village. Tanong nga si Carla dito kay Toka kung nasundan nga raw ba siya. So sagot nga lang siyang hindi. Sagot naman si Mimi na meron nga raw siyang malakas na pang-amoy. Tanong nga si Lucy dito kay Wendy kung ang isang to ay Dragon Slayer nga rin daw ba. Sagot nga lang ito na hindi. So salita nga si Gray dito kay Lucy na malala nga raw ang kalagayan ni Natsu at Ersa. Kaya wala nga raw silang natitirang paraan kundi lumaban sa dalawa. Bigla naman lumaki ang buwan dito. Kaya nagulat nga ang lahat nang mapansin ito. Ayon naman sa dalawa na mukhang seryoso na nga raw si Celine ngayon. Tanong nga si Lucy kung ano nga daw ba nangyayari kay Celine. Lumalaki nga raw ba talaga ang buwan tuwing nagsiseryoso ito. Samantala lumipat nga ang scene sa Earthland sa bayan ng Ermina. Hindi nga mapakali ang manager rito dahil may paparating na malakas na bagyo. Kahit na hindi nakakagamit ng magic ang kanilang water god ay meron pa nga rin daw bagyo na paparating. Samantala napapansin nga rin ito ni na Merkphobia. Tanong ang kanyang anak kung dahil nga daw ba ito sa bumalik ng kapangyarihan ng kanyang tatay. Sagot nga si Merkphobia na hindi ito dahil sa kanya. Dahil nga raw ito kay Celine. Sagot naman ulit ang kanyang anak na alam niyang nasa ibang mundo ito. Sagot naman si Merkphobia na oo nga raw. Salita naman ulit ang kanyang anak na ang kapangyarihan pala niya ay nararamdaman kahit sa ibang mundo. Sagot nga lang si Merkphobia na yan nga raw ang dahilan kung bakit ang may mga kapangyarihan na ganito ay tinatawag na mga Panginoon. Dagdag niya pa sa kanya nga raw noon ay nawala ang kanyang kapangyarihan. Habang si Aldro naman noon ay hindi pa completely na-awaken ang original na kapangyarihan neto. Pero kay Celine iba nga raw. Dahil sa kanyang araw ay ang original na kapangyarihan nito ay nasa kanya ngayon. Pero ang isang araw sa kinakatakot niya ay hindi niya alam kung ano ba ang plano nito. Samantala lumipat na nga ang scene ulit sa Elenter. At ready na nga sa susunod na atake ang dalawa rito. Agad nga umatake si Celine ng Moonlight Blade kay Suzaku. Bubunot nga din ng espada si Suzaku rito pero nagulat nga ito sa bilis ng atake ni Celine. Gayon pa man nasalag niya pa din ang ataking iyon. Pero randam nga niya ang bilis ng ataking iyon. Atake nga ulit si Celine rito. Sa pagkakataong ito ay tinamaan nga si Suzaku. Hindi nga ito makapaniwala dahil nailagan nga raw niya ito. Pero tinamaan pa nga din siya. Agad naman position si Suzaku rito para kumounter ng atake. Sabay atake ng Kornogi style sword drawing art underworld cycle. Pero sinabayan ito ni Celine ng Moonlight Palm. At nagkasalubungan nga ang atake nilang iyon. Ang lakas nga ng impact nito. Tumalsik nga si Suzaku sa impact pero agad naman itong nakatayo. Hindi nga ito makapaniwala ng lakas nga raw ni Celine. Salita naman si Celine na ang mga atake niya ay napapatras nga din daw siya. Dahil parang nakikipaglaban nga daw siya sa totoong Kornogi. Pero ang susunod na atake nga raw ay tatapusin na niya ito. Samantala lumipat naman ang scene sa Whiteout Village. Salita nga ang dalawa dito na kagaya nga raw sa party ni Celine ay sana mag-enjoy din sila rito. Salita nga si Lucy na mukhang isang revenge match nga raw ito. Sagot naman si Gray ng Fairy Tail ay hindi natatalo ng 2 beses sa parehas na kalaban. Sabay sumugod na nga sila rito. Sigaw nga lang si Wendy na hindi siya makakatulong sa mga ito dahil hindi niya pwedeng ialis ang kanyang mga kamay kila Natsu at Ersa. Kaya naniniwala nga raw siya sa mga ito. Nilalayo naman ni Faris ang kanyang Grand White Priestess papunta sa ligtas na lugar. Habang ang matanda ay nagmamatigas nga ito. Kaya nagalit nga si Carla dito at sumunod na nga lang daw ito. So nagbubulungan naman ang dalawa dito na ayon kay Toka na mainitin nga daw ba talagang ulo ni Carla kahit sa mga nakakataas sa kanya. Sagot nga lang si Happy na oo nga raw. Kaya ang sama nga ng tingin ni Carla na marinig na pinag-uusapan siya ng mga ito. Samantala nagumpisa na nga magharap muli si Hakone at Gray. Ayon kay Hakone na i-freeze niya nga daw ito muli. Sagot naman si Gray na sa pagkakataong ito ay siya na nga daw ang i-freeze nito. Sabay atake nga ito. Samantala atake na nga si Lucy rito kay Mimi. Sinipa niya nga ito sa mukha ng Lucy kick. Pero na-stuck nga lang ang atake ni Lucy sa mukha ni Mimi. Ayon kay Mimi na walang kwenta nga raw ang kanyang sipa. Kaya agad nga nag-transform si Lucy sa Leo form. Sabay sipa ng Regulus Lucy kick. Dahil dito hindi nga makakita si Mimi dahil sa liwanag. Agad naman nilabas ni Lucy dito sila Gemini. Sabay transform sa mukha ni Lucy at parehas nga nilang sinipa si Mimi ng double Lucy kick. Dahil dito napatras ang mukha ni Mimi. Agad naman salita si Mimi na sandali nga lang daw. Pagsipa nga lang daw ba ang alam na teknik neto ni Lucy? Ang simple nga lang daw ng atake neto.
at nilalagay nga lang daw neto ang sarili niyang pangalan sa atake niya. Pero maya-maya napagtanto niyang gayahin ito. Sabay atake din ito kay Lucy ng Mimi Kick. Dahil dito nag-flat nga ang mukha ni Lucy sa ataking iyon at tumalsik ito ng napakalayo. Nag-alala naman sila Gemini dito pero sagot nga si Lucy na okay lang daw siya. Kaya lang salita si Mimi na hindi nga raw dahil sinundan niya nga ito ng atake na Mimi Hurricane at hinabol nga niya si Lucy dito. Agad naman nag-transform si Lucy sa Virgo form at bigla nga itong pumunta sa ilalim ng lupa. Nagulat nga si Mimi nang mawala si Lucy pero maya-maya lumalabas nga ito mula sa lupa. Sabay atake ng Spica Lucy Punch. Dahil dito tumalsik si Mimi. Salita nga itong si Mimi na alam din daw pala netong sumuntok. Sabay balik nga ulit dito at mukhang seryoso na. Salita nga siya rito kay Lucy ng galaw nga daw neto ay ibang iba kumpara noon. Ano nga daw ba ang nangyari sa maikling panahon? Sagot nga lang si Lucy na dahil meron nga raw siyang mga importanteng kaibigan na kailangang protektahan. Marahil nakita naman nga daw neto ang kanyang mga kaibigan na nasa malalang kalagayan. Dagdag niya pa na siya ay siya. Kahit mahina siya, nananalo siya dahil kasama niya ang kanyang mga kaibigan. So gulat na gulat nga si Mimi dito. At dito nagtapos ang chapter 81 to 82. Grabe, ang ganda ng chapters na ito. Umaatigabumakbakan nga ang natutungahin natin sa pagitan ni Suzaku at si Lin. Sino kayang mananalo sa kanilang dalawa? Mukhang makikita natin ito sa susunod na chapters. Abangan din natin ang ganti ng ating mga bida. Napalaban niya sila nang wala sa oras dahil kailangan. Alamin natin ang resulta sa susunod na chapters. So yun lang muna mga kanime, maraming salamat, God bless at mag-ingat kayong lahat.